Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga, pag-usapan na po natin. Ay nako, mamaya papaliwanag natin kung bakit talagang dito mo malalaman na isang tao basta lang makakakontra, hindi man lang nag-iisip. Naturingan ka pa man ding talitalinuhan. Hindi kasi 'di ba si Senator Bam Aquino, talitalinuhan yan. Feeling niya talaga matalino siya, ginayan pa niya talaga yung mukha ni Ninoy eh. Alam mo, bata, wag mong anuhin si Senator Robin Padilla. Dahil si Senator Robin Padilla, aral yan. Alam mo, ang kinagandahan talaga sa, kay Senator Robin Padilla. Alam niya kasi, alam niya na siya po ay dating artista, alam niya na siya po ay lalaitin, kaya naman din, ganun siyang porsigido na mag-aral. At napapaligiran niya ng mga abogado, di ba? Isa nga sa mga advisor niya, si Panelo, si Hinlo. Alam ko ewan ko kung ang turing niya doon advisor, pero yan yung mga madalas niya makasama. At araw-araw din yan, may mga minimit na taong magagaling sa mga kanilang area of expertise. Kaya nga alam mo, maraming maganda ang isang tao laging open sa knowledge, ika nga. Ibig sabihin, hindi yung nagmamagaling. Pag ang isang tao nagmamagaling, hindi na natututo yan. Yan ang hindi personality ni Senator Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla ay talaga nga namang alam niya na ako ay dating artista, hanggang ngayon, artista pa naman, at yan ang maaaring iparatang sa akin. Kaya siya patuloy na natututo at nag-aaral. Ang problema sa mga katulad ng mga pinklawan at dilawan at lalong-lalo na ito si Bam Aquino, feeling nila magaling sila. Feeling nila madunong sila. So hindi na nila kailangan ng correction o di kaya ng nagtuturo sa kanila. Kaya tuloy, humihirit sila based lang sa kanilang stock knowledge. Ang problema, hindi nila alam yung kalaban nila matalino. Eto, napahiya ho si Bam Aquino. Yun! Alam mo, yan talaga mahirap pagka ang tao bibida-bida eh. Halimbawa niya, maraming ganyan sa senador eh. Si Lacson yan, bibida-bida yan. Di ba? Yung tumatawag ng tanga sa mga witness. Kaya nga alam mo, mga kababayan, ito, pag-uusapan natin kasi kanina, abay, tila napaiyak. Tila umiyak yung abogado ng prosekusyon at napiko. Hindi ko alam kung ano naramdaman niya pero nanliit ho siya. Bakit? Kasi ultimong mga simpleng tao sa kasaysayan hindi niya alam. Ilang taon na ba itong abogado na to? Ngayon ka lang makakakita na yung tinatawag nilang bobo na si Senator Padilla ay tinuturuan ng isang abogado ng prosekusyon na supposedly dapat matalino yan. Diba? Sana, kaya lang, wala napangaralan. Kaya tuloy tila naiyak ko. Hindi ko alam kung naiyak o ano nangyari sa kanya. Napikon ba siya? Nagalit? Naiyak? Naihi? Hindi ko alam attorney, ano ho ba nangyari sa inyo doon nung kayo ay sinisita ni Padilla? Ito, panoorin natin para malaman ninyo kung ano nangyari pasok. Next would be Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahalang Hukom. Meron lang po akong tanong sa ating saksi. Opo. Ginoo, sa palagay niyo po ba karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan? Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. Yan ang maano dito sa witness na to. Pwede naman yung sabihin kagad na, oo. Alam mo yun kasi para kampihan si VP Sara Duterte. Pero hindi Di ba? I mean, yan yung honest na tao. But based on information that I got, sir, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Lachica. But I know, sir, that confidential activities are considered to be sensitive, and there might be individuals or groups that need to be somehow protected, sir, because of the information that you would be getting from those people, sir. So, yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. Okay, maraming salamat po.
Meron po akong tanong. Kita ninyo ha, yung tanong, yung sagot sana pwedeng okay. Alam niya, pero hindi niya sinagot ng ganun kasi consistent siya dun sa sagot niya paulit-ulit na I'm not expert in terms of confidential funds. Pwede na sana siyang pumanig doon sa sinasabi ni Senator Robin, di ba? Pero sinasabi niya hindi siyang expert, hindi siyang in charge, so I cannot say that. Yon. At kaya okay itong itong taob Taob yung mga nagtatanong dito kay kay witness Prosecution. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good Opo. afternoon din po, sir. Opo. Yari Bakit ka po ba ngayon. ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Naku po. Magmula po 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Gra- Heroes Day. National Yaw. Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang Yaw, pinakamagandang, patay ka. Panahon para Yari ka magpaalala dyan. po sa inyo. Ah. Ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Nako. Di Masalang, Ah. Siling Labuyo, Ah. Tikbalang, Ah. Tagailog. Isipin mo ha. Alam mo kung ano ang sagot ni nung isang pulpul na political analyst ng mga, ewan ko kung dilawan ba, pinklawan ba, o mga komunista. Ano sagot niya? Hindi daw dapat yung sila Maria Piatos at saka kung sino-sino pang ginamit sa pangalan nito ni VP Sara Duterte, yung mga pangalan ng confidential funds na pinagpuntahan. Hindi daw dapat i-compare sa mga bayani. Bakit mo naman nasabi? Paano kung bayani talaga din yung mga piatos-piatos na yan? Tulad nito. Diba, hindi mo naman malalaman kung ano ginawa nila. Only history will tell. By the time na they are no longer living. Etong si Piatos, alam nyo ba ginawa nito? Niligtas nito ang ating Vice President. Hindi nyo malalaman yan. Siyempre, hindi pa mailalabas ngayon yan. Etong mga sinasabi ni Senator Padilla, nalaman na lang natin nung panahon na namatay na itong mga tao at nailabas na po yung mga pangalan o yung mga alias nila. Yan ang problema kasi sa mga komunista, tatanga-tanga May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Oh. Lakambini, Lakambini. Paralitico, Oh. Dimas, Alipato, Naku po, Liwanag, nayari ka. At Naka. marami pa pong iba. Naku Ano po. po ang kahalagahan dito? Palagay po ninyo. Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real. Opo, The real name. pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. Some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po Yun. ba ninyo? Yes, Hindi. Your Honor. But the circumstances then were different because Nako, yari ka dyan. Yari ka dyan, ha? Iba daw yung circumstances noon. Kasi daw may gera noon. Kasi ito si Tino, binulgar lang kaya nalaman. Okay? Pero dapat talaga itatago yung mga pangalan na yon. Nabulgar lang dahil dito sa hindot na isang traidor. Okay? Ngayon, ang sagot niya, iba naman yung circumstances noon at saka sa ngayon. Yari ka lalo, baong ka lalo, di pakinggan ninyo. we were Bakit po iba? under- Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong Ka-Cobra, Ka-Agila, Ka-Lawin, Ka-Tigre, Ka-Kapre, Ka-Sirena, Ka-Adobo, Ka-Sinigang, Ka-Pansit, Ka-Tinola, Mamaya, merong alias din si Babakino, Kabobo. May alias din yung si Babakino. Ka-Chile, Ka-Kamote, Ka-Bawang, Ka-Maxi, Ka-Labuyo. Strictly Lahat po speaking, yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. Mali ka dyan. Pag sinabi mong war, it doesn't mean only war on external. Hindi ko sana external war, sasabihin na external war. Pag sinabi mong war, pwede kang nakikipaggera ka sa mga rebelde. Meron nga ring war on drugs nakikipaggera ka sa droga. Diba? When you say war, generic ibig sabihin kung sino man yung ginigera mo talaga. Ngayon meron talaga tayong internal conflict with the NPA na matindi talaga ang nangyayari. Mga terorista within our country. When you say, remember, hindi lang rebelde ang mga animal na yan. They are terrorists.
When you say they are terrorists, we are waging war against these terrorists. So sasabihin mo iba? Anong klase yun? Ano to, bobo lang? Kawawang abogado to? So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir. Your Honor. Ayun! Ang Kawawa naman itong ano. Alam mo, naawa ako dito sa abogado na ito. Naawa ako sa abogado na to. Kasi talagang ano siya eh. Para ba siyang nagmukhang, sorry sa term ha, ako pwede kong gumamit ng salitang stupid o kaya tanga. Bakit? Di man ako senator judge eh. Opinion ko ito eh. May opinion ako eh. Hindi kasi totoo lang, medyo kawawa ho si mama dito. Itong si hinanay na attorney. Para bagang medyo nagmukha siyang mangmang. Huwag na nga natin sabihin tanga. Huwag na sabihin natin bobo. Mangmang na lang. Mukhang naging mangmang siya ho dito. Hindi niya alam itong mga sinasabi ni Robin Padilla na mga bayani natin na tinago din sa pamamagitan ng alias kasi nga they are waging war. Actually, sa totoo lang ho ha. Actually, nasa totoo pa. Actually, sa totoo lang po yung sinasabi nila, internal conflict din naman po ito eh. Kasi remember, yung war na yun, hindi man tayo nakikipaggera sa Espanya lang eh. O nung time sa Amerika lang eh. Ibig sabihin yung sa ibang bansa. Hindi, yung within. Remember, we have a government at that time. We have a government and that government is under Spain and the Philippines. Magkasama yan. Amerika, ganun din. Meron tayong, magulo nga ang setup natin noon eh. Kasi may governor ng Amerika, pero meron ding namamahala. Pansinin niyo yung kasaysayan natin. Presidente si Aguinaldo, pero merong mga governor na galing sa Amerika. Ibig sabihin, we have a government and yet yung mga banyaga nandi dito namumuno pa rin sa atin. So we can even say that it's an internal war against this foreign, kung ano man tawag mo sa kanila, foreign government. Di ba? Ibig sabihin, nasa loob pa rin ng bansa natin yung gera. Saan ba nangyayari yung barilan? Patayan? Sa Amerika ba? Sa Espanya ba? Hindi! Sa Pilipinas. So internal pa rin yun. Kaya yung palusot nito na magkaiba, hindi. Ngayon, anong internal war natin? Dito sa mga teroristang nasa bundok na may sariling gobyerno. Tama, mali? Eh meron nga silang sariling taxi. Tama, mali? Oh, di ba? Anak ng animal, oo. confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last Senator na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Na Your may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor. isa na lang if po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up, Ito na lang po. Pwede ba pagsabihan niya yung daldal ng daldal na yan? Itong si attorney, patapusin mo yung judge. Kung ako dito, kinuntem ko ito eh. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? Hindi rin. To be candid, Your Honor, Oh. I'm not. Sino po? Grabe, hindi rin niya alam. Yan ang dahilan ng demokrasya sa Pilipinas. Hindi mo kilala? Hindi mo kilala? Jesus, pambira. Akala ko ba yan ang pinagdidiwang natin taon-taon? Di ba? Tapos hindi mo kilala? Pambihira ka, oo. Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya Oh. mismo may alias. Nako. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Honor, just No, you may not. the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge. Mr. It was- Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Maraming salamat po. There was no question posed or voiced, Attorney May. Let's proceed to the next Senator Judge who will interject. By the way, did you intentionally get rid of the platform? Yes, Your Honor, because you were not expecting that I'd be called. Huwag mo kaming daanin sa pangiti mo ito. Masyadong dinadaan tayo sa pagpakiti. Di naman ba, Natba? Ikaw naman, ngumingiti lang. Hindi kasi masyadong dinadaan sa pagpakyut ba? Oh, ito yung kasunod. Ito yung first, yan yung first round ni Padilla. Okay? Ay, sandali. Meron pa pala si ano dito, yung tanga. Attorney May. Let's proceed to the next Senator Judge who will interject.
By the way, did you intentionally get rid of the Antayin natin ha, meron pa kasing pulpul dito eh. Ha? platform? Yes, Your Honor, because we were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the Honorable Chair Okay. of the Panel of Prosecutors. Your Honor. Understood. Senator Judge Aquino, Thank you're you. recognized for interjection. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshal Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oo, pero wala naman po siyang confidential funds na, wala po siya sa mga AR na confidential funds. Ganito katanga ho si Bam Aquino. Ang reasoning niya, tama, may alias daw si Ninoy Aquino. Okay? Pero wala daw siyang confidential funds nung pinatay siya. Kasi ang explanation dito ni Senator Robin Padilla ay sinasabi niya, kung may confidential funds si Ninoy Aquino, kung merong confidential, kung merong alias, 'di ba? Si Ninoy Aquino dahil nagtatago siya pagbalik dito, yun ang ginamit niya eh. Actually, passport pa nga yun eh. Yun ang ginamit niya para makalusot, makauwi sa Pilipinas. Ginamit niya ang alias. Okay? Mismong siya ang gumamit ng alias. Ang sabi naman nito, kesyo wala daw namang confidential funds. Dito mo malalaman talaga na medyo may pagkatanga talaga ang mga dilawan. Bakit? Nung namatay po, pinatay si Ninoy Aquino noong August 21, 1983. Ito, paliwanag ko lang sa iyo ha. Hindi na po siya government official. Bakit? Naging senador siya 1967 to 1972. Bago yon, naging mayor ng Concepcion. At noong 1983, isa na lang siyang opposition leader at private citizen. So kung sino ka ba ng tanga ka, saan kukuha ng confidential funds ang isang private citizen? Sige nga, Senator Bam Tanga Aquino, saan kukuha ng confidential funds ang isang tao na wala na sa gobyerno? Sa NPA? Alis NPA si Ninoy. Hindi naman siya NPA. Sabi ninyo, di ba? So therefore, wala talaga siyang kukuhanan ng confidential funds. Wala na siya sa gobyerno eh. So, yung sinasabi mo, kung ako yan, may objection ako dyan. Objection, Your Honor. Stupidity. Meron ba ganun? Wala. Pero kung ako yun, yun ang i-object ko eh. Objection, Your Honor. Ba't yung sinasabing, wala namang confidential ba si Ninoy? Syempre, wala siya sa gobyerno. Taka ka. Anak ka ng wewe, oo. Ano ba? Kaya nga, merong round 2. May round 2 si Robin Padilla. Relax ka lang, bata. Relax ka lang, bata. Ito na yung round 2 ni Robin Padilla na taob na naman niyang iyong katangahang teorya. Okay? Taob na naman niyang iyong katangahang teorya. Eto, pakinggan natin ha. Senator Judge Padilla, you Maraming may salamat proceed po. with your interjection, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Tuloy ko lang po yung ating tanungan. Opo. Yun, yari kayo. Pagkatapos po niyo, Alam mo, sobra napahayop ako eh. Nung after nito, sabi ko, shit, hayop ka, Senator Robin Padilla, ang talino mo. Sobra mong galing. Tinaob mo talaga yung mga nagmamagaling eh. Diyan sa impeachment court eh. Kaya stay humble. Bakit? Kasi pag ikaw humble, talagang bibigyan ka ng wisdom. yung sumagot, pwede pong pati na rin sa depensa. Meron din po akong tanong. Kanina po, nahinto tayo kay Before Marshal you continue, Bonifacio. Senator Judge Padilla, next time, Attorney Christine, do you need a platform similar to it was Senator Lor, it was Attorney Lorna first asked for it, but I noticed the prosecution has one. Would you wish one to be provided for you at a future time, Attorney Christine, or Yes, Your the Honor. side of the respondents? Yes, Your Honor. I would appreciate having that platform too. Okay. Thank you. In the next hearing, Attorney Christine. Yes, Senator Judge Padilla, you may Opo, proceed. balikan ko po, naputol po tayo kanina. Opo. Nako, yari ka. Naniniwala po ba kayo na ang confidential fund para yaan po ay makakuha tayo ng impormasyon para makasave ng buhay, para makakaroon tayo ng law and order? If used properly, yes, Your Honor. Okay. Opo. Kayo po, sa defense, naniniwala po ba kayo? Yes, Your Honor. Opo. Grabe, no? Kung sa palagay niyo po, nung panahon na si Marshal Bonifacio ay may Yari confidential ka. fund Naka- at nalaman niya na merong magtatangka sa kanyang buhay, sa palagay niyo po ba buhay pa si Senator Benigno Aquino ngayon? Well, assuming, Your Honor, that the foreign occupants were those lone threats to his life, then probably yes, Your Honor. Salamat po. Kayo po. Actually, Your Honor, okay. I'm not aware really of the circumstances during that time, Your Honor. So Okay. I cannot really comment intelligently on that. Grabe, no? Pwede sanang sabihin na kagad nitong defense. Ganito ka-anis ang mga witness, yung mga kaalyado ni VP Sara Duterte, ganito ka-anis eh. Pwede niya na sana sabihin na, oo, syempre,
Pag may confidential fund, ligtas yan. Oh, yung